Kabasti, tulungan niyo kami. Anong nangyari, nene? Ang pamilya namin, nilusob kami ng mga aswang. Ang nanay ko, hinila papunta sa kagubatan. Sa bayan ng Capiz, kilala ang pangalan ni Kabasti bilang isang tagapagtanggol ng mga naaapi. Hindi lamang siya isang pangkaraniwang magsasaka na kumakayod sa palayan, siya rin ang pinakamalakas na antingero sa buong rehiyon. Ayon sa kwento, mula pa sa kanyang pagkabata, minana ni Kabasti ang lihim na kaalaman sa panggagamot at anting-anting mula sa kanyang yumaong lolo na si Mang Karyong Dimasalang, isang tanyag na albularyo at mangkukulam noon. Ang kanyang katawan ay puno ng mga marka, mga ukit ng sinaunang orasyon na hinubog ng dasal at dugo. Mayroon siyang kintong medalyon na tinatawag na agimat ng tala, isang anting-anting na sinasabing nagbibigay sa kanya ng lakas na higit sa pangkaraniwan. Isa sa mga kakayahan niya ay ang makakita ng mga nilalang mula sa ibang mundo, mga engkanto, lamang lupa, aswang at iba pang nilalang na madalas kinakatakutan ng tao. Sa kabila na kanyang tahimik na pamumuhay, bilang isang magsasaka, madalas siyang tawagin ng mga taga-baryo kapag may misteryosong pagkawala, sakit na hindi may paliwanag o kaguluhan sa paligid. Isa sa mga pinakamatinding hamon na haharapin ni Kabasti ay ang laban sa mga kapangyarihang nilalang ng Biringan at ang angkan ng mga aswang na nagtatangkang sakupin ang kanyang bayan. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon, ngunit tila may kakaibang bigat ang himpapawid. Habang sinusuyod ni Kabasti ang kanyang palayan, naramdaman niya ang kakaibang kilabot na parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kagubatan. Kabasti, tulungan mo kami, sigaw ng isang dalagitang humahangos papalapit sa kanya. Si Nini, ang anak ni Mang Kaloy, ay umiiyak at nanginginig sa takot. Anong nangyari, Nene? Tanong ni Kabasti habang tinatapik ang balikat ng bata. Ang pamilya namin, nilusob sila ng mga aswang. Ang nanay ko, hinila papunta sa kagubatan. Hindi na nagdalawang isip si Kabasti. Hinawakan niya ang kanyang medalyon at bumulong ng dasal. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Lumiwanag ang kanyang paningin at nakita niyang mga bakas ng paa ng mga nilalang patungo sa madilim na kagubatan. Sa kanyang pagpasok sa kagubatan, naramdaman ni Kabasti ang malayilong lamig na bumalot sa paligid. Ang mga puno ay tila gumagalaw, parang may buhay, at ang mga anino ay tila sumasayaw sa dilim. Sa bawat takbang, naririnig niya ang mga bulong, mga tinig na parang nangaakit sa kanya na tumigil, ngunit hindi siya nagpatinag. Bigla, sumulpot mula sa kawalan ng isang matandang babae na nakasuot ng itim. Ang kanyang mga mata ay singhap din ng apoy at ang kanyang ngiti ay parang ngisi ng kamatayan. Ikaw si Basti, ang antingero? Ano ang ginagawa mo rito sa teritoryo namin? Tanong ng matanda. Pakawalan mong mga biktima mo kung ayaw mong masaktan. Malakas na sagot ni Kabasti habang itinataas ang kanyang medalyon. Ngunit biglang sumulpot ang maraming nilalang mula sa dilim. Mga aswang na may mahahabang kuko at mapupulang mata. Nilusob nila si Kabasti, ngunit sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang talisman at binigkas ang orasyon. Ang mga nilalang ay umatras, ngunit hindi para sa matagal.
Nang marating ni Kabasti ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, nakita niya ang isang portal na kumikislap sa gitna ng isang mahiwagang bilog. Sa likod nito, naroroon ang engkantadong lungsod ng Beringan. Sa loob, nakita niya ang mga aswang at mga engkanto na tila nagbabalak ng mas malaking plano. Ang paglusob hindi lamang sa Capiz, kundi sa buong rehiyon. "Hindi ka dapat nandito, Basti!" sigaw ng isang lalaking may balbas na puti na mukhang isang leader ng mga engkanto. "Hindi ko hayaang magtagumpay ang balak ninyo," sagot ni Kabasti. Sa pamamagitan ng kanyang agimat, binuksan niya ang isang portal pabalik sa kanyang mundo. Ngunit bago siya makaalis, isang higanting nilalang na tila pinagsamang aswang at engkanto ang sumugod sa kanya. Isang malupit na laban ang naganap at ginamit ni Kabasti ang lahat ng kanyang natutunang orasyon upang talunin ang nilalang. Sa huli, nagtagumpay si Kabasti, ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang banta. Ang portal ng Beringan ay nananatiling bukas at nararamdaman niyang mas malalakas na nilalang ang paparating. Pagbalik ni Kabasti sa baryo, natagpuan niyang puno ng takot ang mga tao. Ang balita tungkol sa mga aswang at engkanto ay kumalat na at ang mga residente ay nagtipon sa kanyang bahay upang humingi ng tulong. "Kabasti, anong gagawin natin? Kung totoo ang balak nila, walang sino man sa atin ang ligtas," sabi ni Aling Loring, isang matandang babae na kilalang tagapag-ingat ng mga kwento ng kanilang bayan. "Huwag kayong mag-alala. Hanggat buhay ako, walang makakapanakit sa inyo," tugod ni Kabasti. Ngunit kahit gaano siya katapang, alam niyang magiging mahirap ang laban. Kailangan niyang humingi ng tulong mula sa iba pang antingero at albularyo sa paligid. Kinabukasan, sinimulan ni Kabasti ang paglalakbay upang magtipon ng kakampi. Sa kanyang paglalakbay, binisita niya si Mang Teryo, isang veteranong antingero mula sa Aklan, at si Canardo, isang albularyong kilala sa paggamit ng mga mamahiwagang halaman. Kasama rin nila ang isang misteryosong babae, tagapagbantay ng gubat na si Diwa, na sinasabing kalahating engkanto. Habang pinaplano ang kanilang depensa laban sa paparating na hukbo ng mga nilalang, natuklasan ni Kabasti ang mas malalaking balak ng mga taga-Beringan. Ang sumpa na pinakawalan mula sa portal ay hindi lamang naglalayong sumakop ng mga tao, kundi pati sirain ang kalikasan. Ang mga puno ay unti-unting natutuyo, ang mga ilog ay nagiging itim, at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Hindi lang ito tungkol sa bayan natin. Kung hindi natin mapipigilan ang sumpa, magiging impyerno ang buong mundo, sabi ni Diwa habang pinapakita ang isang mahiwagang mapa na nagpapakita ng epekto ng portal. Nagpasya si Kabasti at ang kanyang grupo na bumalik sa kagubatan at isara ang portal sa pamamagitan ng sinaunang ritual na kinakailangang isagawa gamit ang 3 sagradong bagay: ang batong araw, ang dahon ng kaluluwa, at ang orasyon ng paglalagot ng tanikala. Ngunit ang bawat bagay ay nasa ilalim ng mahigpit na bantay ng mga makapangyarihang nilalang. Ang unang misyon nila ay hanapin ang batong araw, isang malagintong bato na sinasabing nakabaon sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng baliti. Ngunit ayon sa alamat, ang puno ay binabantayan ng isang higanting tikbalang na hindi kailanman natutulog. Sa kalaliman ng gabi, narating nila ang puno. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa malapilak na ugat ng baliti at nararamdaman nila ang presensya ng tikbalang. Lumitaw ito mula sa likod ng puno, matangkad, may ulo ng kabayo, at ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. "Sino ang naglalakas loob na pumasok sa aking teritoryo?"
Sigaw ng tikbalang na ang boses ay umaalingaw sa buong kagubatan. Kinakailangan namin ng batong araw upang iligtas ang aming mundo. Hindi namin nais makipaglaban, ngunit handa kaming ipagtanggol ang aming layunin, sagot ni Kabasti habang hinahawakan ang kanyang medalyon. Tumawa ang tikbalang. Kung gusto ninyo ang bato, kailangang papatunayan ninyo ang inyong lakas at karunungan. Sinimulan nito ang pagsalakay at isang matinding labanan ang naganap. Habang si Kabasti ang humaharap sa tikbalang, ginamit ni Diwa ang kanyang kakayahan upang hanapin ang batong araw na nakabaon sa lupa. Sa huli, nagtagumpay si Kabasti sa pagpapabagsak sa tikbalang, hindi sa lakas kundi sa pamamagitan ng orasyon na nagpaalala sa nilalang ng kanyang dating sumpa na protektahan ng kalikasan, hindi ang sarili nitong galit. Tinanggap ng tikbalang ang pagkatalo at pinayagan silang kunin ang batong araw. Sa paglalim ng gabi, narating ni Kabasti at ang kanyang grupo ang lumang simbahang matagal nang nilamon ng gubat. Ang mga dingding nito ay natatakpan ng lumot at ang mga sirasirang bintana ay tila mga mata ng isang halimaw na nagmamasid sa kanilang pagdating. Dito raw matatagpuan ang dahon ng kaluluwa, sabi ni Diwa habang pinagmamasdan ng kapaligiran. Ngunit tandaan ninyo, ayon sa alamat, ang lugar na ito ay tinatahanan ng mga multo, ng mga kaluluwang natrap sa pagitan ng buhay at kamatayan. Walang atrasan. Kailangang makuha natin ang dahon kung nais nating isara ang portal, sagot ni Kabasti habang hinahawakan ang kanyang medalyon. Pagpasok nila sa simbahan, bumalot ang malamig na hangin. Ang paligid ay puno ng bulong, mahina ngunit nakakabingi. Sa gitna ng altar ay naroon ang isang malaking puno na may iisang dahon na kumikislap sa dilim. Ngunit bago pa man nila marating ang puno, biglang sumara ang mga pinto ng simbahan at mula sa bawat sulok ay lumitaw ang mga naglalakihang anino. Mga multo, maputla ang balat at butas ang mga mata at tila nalulusaw ang kanilang katawan. Bakit kayo nandito? Hindi ninyo ito pag-aari, sigaw ng isang multo na may malalim at malamig na boses. Kailangan namin ng dahon ng kaluluwa upang iligtas ang aming mundo mula sa sumpa ng beringan, sagot ni Kabasti. Walang kukuha ng anumang bagay mula rito. Ang mga kaluluwang ito ay insinumpa ng portal at ang sinumang humawak sa dahon ay tinatali ang sarili sa sumpa. Kung ganoon, kailangang putulin natin ang sumpa, sabi ni Kabasti habang naglalabas ng kanyang agimat. Binuksan niya ang kanyang tandok ng kalasag, isang mahiwagang bagay na sinasabing kayang sumipsip ng masasamang espiritu. Habang inilalabas ni Kabasti ang kanyang orasyon, nagsimula ang mga multo na magmadaling sumalakay. Mabilis silang gumalaw, tila hangin na dumadaos-dos sa bawat sulok ng simbahan. Isa-isang inatake si Canardo at si Mang Teryo, ngunit ginamit nila ang kanilang mga anting-anting upang makapaglikha ng kanilang proteksyon. Habang binibigkas ang orasyon, biglang lumiwanag ang paligid ng altar. Ang puno sa gitna ay nagsimulang magningning at ang mga multo ay napaatras, tila nasasaktan sa liwanag. Ngunit isang malaking multo na may hugis ng isang pari at ang itsura ay mas nakakatakot kaysa sa iba ang biglang sumulpot mula sa puno. Ito ang aking teritoryo. Kung nais ninyong kunin ang dahon, kailangang talunin ninyo ako, sigaw nito
sabay hampas ng kanyang malakadilimang kamay. Ang laban ay nagpatuloy ng mas matindi habang sina Mang Teryo at Kanardo ay nagtatanggol laban sa mga multo. Si Diwa ay naghahanap ng paraan upang maabot ang puno. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihang engkanto upang magpalit ng anyo bilang isang liwanag na parang alitaptap at mabilis na nilapitan ang puno. Samantala, si Kabasti ay hinarap ang malaking multo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan mula sa kanyang lolo. Binigkas niya ang orasyon. Talikdan mo ang sumpa ng dilim at tanggapin ang liwanag ng ama. Habang binibigkas niya ito, ang kanyang agimat ay nagniningning ng maliwanag at ang multo ay tila napahinto. Nalilito ka, spirito? Hindi ikaw ang tunay na may-ari ng sumpang ito. Isa kang biktima ng portal ng Beringan, sabi ni Kabasti. Ang multo ay nagkaroon ng saglit ng katahimikan at sa wakas, bumagsak ito sa lupa. Tila napagod sa sariling galit. Sa huling sandali, tumingin ito kay Kabasti. Iligtas ninyo ang mundong ito. Tapusin ang sumpa. Wika ng multo bago ito tuluyang nawala. Nang mangliwanag ang paligid, si Diwa ay nagtagumpay na nakuha ang dahon ng kaluluwa. Ngunit bago sila makalabas, muling bumukas ang portal ng Beringan sa gitna ng simbahan at isang mahiwagang boses ang narinig nila. Malapit na kami, Kabaste. Walang makakatakas. Matapos makuha ang dahon ng kaluluwa, nagpatuloy si Kabasti at ang kanyang grupo sa kanilang paglalakbay. Ang huling bahagi ng ritual ay ang pagkuha ng orasyon ng paglalagot ng tanikala na sinasabing nakaukit sa isang sinaunang bato sa tuktok ng bundok ng Silab. Subalit ayon sa alamat, ang bundok na iyon ay binabantayan ng isang nilalang na tinatawag na itim na higanti, isang halimaw na kayang magkontrol ng apoy at kadiliman. Habang paakyat, napansin nila ang kakaibang tanawin ng bundok. Ang mga puno ay tuyo, ang lupa ay basag, at ang hangin ay amoy abo. Sa bawat hakbang ay tila lumalakas ang bigat ng kanilang pakiramdam na para bang pinagmamasdan sila ng isang makapangyarihang nilalang. Ang lugar na ito ay puno ng puot, sabi ni Diwa habang nakatingin sa paligid. Malakas ang presensya ng nilalang dito. Maghanda kayo. Hindi nagtagal, narating nila ang bunganga ng isang lumang bulkan na nagbabaga pa rin. Sa gitna nito ay isang dambuhalang bato na may mga ukit ng sinaunang orasyon. Ngunit bago pa man sila makalapit, lumitaw mula sa likod ng usok ang higanti. Ang nilalang ay may balat na itim na parang uling at ang mga mata nito ay nagliliyab sa pulang apoy. Ang mga kamay nito ay punong-puno na nagbabagang bato at sa bawat takbak nito ay yumayanig ang lupa. Walang sino mang makakalapit sa banal na bato. Ako ang tagapagbantay dito at ako ang magpapataw ng hustisya sa sino mang magtatangkang kunin ang orasyon, sigaw ng higanti. Agad na umatake ang higanti. Nagpakawala ng nagbabagang bato mula sa kanyang mga kamay. Umatras ang grupo, ngunit si Kabasti ay tumayo sa harapan. Hawak ang kanyang medalyon at pinibigkas ang isang orasyon upang lumika ng isang kalasag na proteksyon. Mang Teryo, Kanardo, tulungan ninyo akong pagulungin ang mga batong ito. Pabalik sa kanya, utos ni Kabasti. Gumamit si Mang Teryo ng kanyang agimat upang palamigin ang apoy ng mga bato, habang si Kanardo ay bumunot ng isang mahiwagang halamang kayang sumipsip ng enerhiya mula sa kalaban. Habang abala ang grupo sa pakikipaglaban,
Si Diwa ay ginamit ang kanyang bilis upang makarating sa bato. Ngunit bago niya maabot ito, biglang naglaho ang higante at muling lumitaw sa kanyang harapan. Akala mo'y madali akong malinlang. Kalahating engkanto. Sa puntong iyon, ginamit ni Kabasti ang kanyang pinakamakapangyarihang anting-anting, ang agimat ng tala. Binigkas niya ang sinaunang dasal na naglalabas ng liwanag na kayang tumagos sa kadiliman. Ang paligid ay nabalot ng napakaliwanag na sinag na siyang nagpatigil sa higante. Bakit mo ginagawa ito, Bantay? Hindi mo ba naiintindihan ang sumpang ito ay sisirain sa iyo at sa bundok na iyong binabantayan? Sandaling tumahimik ang higante. Ako'y sinumpa upang bantayan ito magpakailanman. Ngunit kung kaya mong tapusin ang sumpa, nararapat mong kunin ang orasyon. Habang binibigkas ni Kabasti ang orasyon ng pagpapatahimik, ang higante ay unti-unting naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Sa wakas, nakalapit ang grupo sa bato at binasa ni Kabasti ang nakaukit na orasyon. Sa bisa ng liwanag at lakas ng katotohanan, lagutin ang tanikalan ng kadiliman at isara ang pintuan ng kasamaan. Kinuha nila ang ukit sa bato at sinimulan ang kanilang pagbababa mula sa bundok. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, muling bumukas ang langit at ang portal ng Biringan ay lumitaw sa ibabaw ng bundok. Mula rito ay bumaba ang isang nilalang na higit na mas makapangyarihan kaysa kanino mang nilalabanan nila, ang reyna ng Biringan. Hindi ninyo matatapos ang sumpa ng ganon kadali. Ako ang nagdala ng sumpa at ako rin ang magwawakas sa inyo. Sabi ng reyna na ang boses ay parang alon ng dagat at hampas ng hangin. Sa ibabaw ng bundok ng silab, ang reyna ng Biringan ay nagpakita sa harapan ni Kabasti at ng kanyang grupo. Ang kanyang anyo ay kagilag-gilalas. Mahaba ang kanyang pilikmata, ang balat ay malaginto, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang kumikislap na bituin. Subalit ang kanyang presensya ay nagdadala ng matinding takot. Ang kanyang malapad na kapa ay mistulang gawa sa kadiliman at ang bawat galaw niya ay tila lumilikha ng alon ng kasamaan. Hanga ako sa tapang ninyo, sabi ng reyna habang nakangiti. Ngunit hanggang dito na lang ang laban ninyo. Ang portal ng Biringan ay kailanman hindi ninyo maisasara, sapagkat ito ang pintuan ng kapangyarihan ko. Ako ang Diyosa ng dalawang mundo at ako ang magpapasya ng inyong kapalaran. Hindi namin nahayaan ang kadiliman mong sakupin ang aming mundo, sagot ni Kabasti habang itinataas ang kanyang medalyon. Higit pa sa kapangyarihan ang dala namin. Dala namin ang liwanag ng pagkakaisa at pananampalataya. Ang reyna ay humalakhak. Liwanag? Walang liwanag na magtatagumpay sa kadiliman kong nilikha. Sa isang iglap, pinaligiran ng reyna ang grupo ng mga nilalang mula sa portal, mga aswang, engkanto at mga espiritu ng dilim na sinaniba ng sumpa. Mabilis na tumugon ang grupo. Ginamit ni Mang Teryo ang kanyang anting-anting upang lumikha ng protektibong pilog, habang si Canardo ay binigkas ang dasal na nagpapalayas sa masasamang espiritu. Si Diwa naman ay nagpalit ng anyo bilang isang higanting ibon upang atakihin ang mga kalaban mula sa itaas. Ngunit ang reyna ay mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan. Bawat hampas ng kanyang kamay ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa, at bawat bulong niya ay tila nakakakadina sa kanilang katawan
Si Kabaste ay naglabas ng kanyang agimat ng tala, ngunit tila hindi ito sapat upang pigilan ang reyna. "Hindi kayo magtatagumpay," sigaw ng reyna habang bumubuo ng isang malaking alon ng kadiliman na nagbabantang lamunin silang lahat. Habang abalang reyna sa pag-atake, binigyan ni Kabaste ang kanyang grupo ng hudyat upang simulan ang ritual. Kinuha nila ang patong araw, dahon ng kaluluwa at binigkas ang orasyon ng paglalagot ng tanikala. "Sa ngalan ng liwanag at buhay, isinusumpa namin ang kadiliman. Isara ang pintuan ng sumpa." Ang mga elemento ng ritual ay nagsimulang magliwanag at ang portal ng Beringan ay nagkibit-kibit, tila nasasaktan sa lakas ng dasal. Subalit hindi nagpatinag ang reyna. Sumungod siya kay Kabaste, dala ang isang espada na gawa sa purong kadiliman. "Hindi mo matatapos ang ritual na ito, Baste!" sigaw ng reyna. Subalit hinarap siya ni Kabaste ng buong lakas. "Hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng liwanag." Binigkas niya ang pinakamakapangyarihang orasyon na iniwan ng kanyang lolo. "Ilawan mo ang dilim, liwanagan ang sumpa, at gawing abo ang anino." Mula sa kanyang medalyon ay lumabas ang isang liwanag na napakatingkad, at sa isang iglap, ang reyna ay napasigaw ng matindi. Ang portal ng Beringan ay nagsara kasabay ng kanyang pagkawala. Nang mawala ang reyna, ang paligid ay bumalik sa dati. Ang bundok ay muling naging tahimik at ang portal ng Beringan ay tuluyang naglaho. Ang kanilang grupo ay bumagsak sa lupa, pagod ngunit puno ng tagumpay. "Natapos na ang sumpa," sabi ni Kabaste habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Ngunit kailangan maging handa tayo. Maaaring bumalik ang kadiliman sa ibang anyo." Nagpasalamat ang buong baryo kay Kabaste at sa kanyang grupo. Muling bumalik ang katahimikan sa Capiz, ngunit nananatili ang kwento ng kanilang kabayanihan. Ang magsasakang antingero na hindi nagpatinag sa kadiliman at ang mga kakampi niyang nag-alay ng kanilang lakas upang protektahan ang mundo. Matapos ang tagumpay laban sa reyna ng Beringan, isang babala ang dumating kay Kabaste mula sa isang misteryosong tagapagbalita. Sa kanyang panaginip, isang matandang engkantong nagpakita sa kanya. "Kabaste, ang reyna ng Beringan ay hindi ang tunay na puno ng kadiliman. Ang tatlong hari ng gabunan, ang mga pinakamatandang tagapagbantay ng dilim, ay gigising upang ipagharang higante ang kanyang pagkatalo. Ang kanilang kapangyarihan ay higit pa sa iyong nakaharap." Pagkagising ni Kabaste, agad niyang inihanda ang kanyang mga kasama sa pagtuturo ng engkanto. Napag-alaman nila ang mga hari ng gabunan ay nananahan sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, isang lugar na tinatawag na gabunan kung saan ang araw ay hindi kailanman sumisikat. Habang papasok sa gabunan, naramdaman ng grupo ang bigat ng lugar. Ang kagubatan ay tahimik, ngunit puno ng presensya ng kasamaan. Ang puno ay tuyo at baluktot na parang may mga kamay na pilit umaabot sa kalangitan. Ang lupa ay madulas at basa, amoy dugo at nabubulok na laman. Nararamdaman kong kanilang presensya. Malalakas sila. Kailangan nating mag-ingat. Hindi nagtagal, narating nilang isang malaking sa gitna ng gabunan. Doon sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng kamatayan ay naroon ang tatlong hari. Lakan, Dimukudlat, ang hari ng kadiliman, siya ang nakakadina sa kaluluwa ng mga nasumpa. Raja Sanggalang, ang hari ng kasamaan, siya ang kumagapang
sa bawat puot at galit ng tao. Dato Alitaptap, ang hari ng apoy, siya ang nagpaparusa gamit ang nagbabagang liwanag ng kanyang impyerno. Unang sumalakay sila Kandimukudlat, ang kanyang kapangyarihan ay nagkukulong sa grupo sa isang anino, isang pader ng kadiliman na hindi nila matakasan. Ngunit si Kanardo ay naglabas ng isang kandilang alitaptap na kayang magliwanag sa pinakamadilim na lugar. "Hindi mo kami may kukulong, Kandimukudlat," sigaw ni Kanardo habang ang kandila ay biglang nagliwanag. Nasusunog ang mga anino. Si Kabaste ay nagbigkas ng isang orasyon at sa huli, ang lakan ay bumagsak sa lupa. Tinanggap ang kanyang pagkatalo. Biglang lumabas si Raja Sanggalang. Dala ang mga nilalang na puno ng galit, mga anino ng mga taong nasakop ng kanilang sariling puot. Ang bawat hampas ng espada ng Raha ay nagdadala ng puot sa puso ng bawat isa. Si Mang Teryo ay nahihirapan sapagkat naramdaman niya ang galit ng kanyang nakaraan. Ngunit ginamit ni Diwa ang kanyang kapangyarihan bilang kalahating engkanto upang pawiin ang puot ng grupo. "Pag-ibig at kapatawaran ng ating sandata," wika niya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Natalo nila si Sanggalang. Ang huli at pinakamalakas ay si Dato Alitaptap. Ang kanyang katawan ay nababalot ng nagbabagang apoy at bawat galaw niya ay nagdadala ng pagkasunog sa lupa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang higanting pader ng apoy na tila hindi nila kayang lampasan. Ngunit si Kabaste, gamit ang batong araw, ay tumayo sa harap ng hari. "Ang liwanag ng araw ay hindi kayang talunin ng iyong apoy," binigkas niya ang huling orasyon. "Tanikala ng kadiliman, tapusin ang liwanag ng buhay, isara ang pintuan ng gabunan." Sa isang iglap, ang batong araw ay kumislap at ang apoy ni Dato Alitaptap ay napawi at ang tatlong hari ng gabunan ay tuluyang natalo. Matapos talunin ng tatlong hari, ang gabunan ay nagbago. Ang lugar na dating puno ng dilim at sumpa sa unti-unting naging payapa. Ang mga puno ay nagsimulang tumubo muli at ang hangin ay naging sariwa. "Natapos na ang laban," sabi ni Kabaste habang pinagmamasdan ang pagbabalik ng kagandahan ng kagubatan. "Ngunit kailangan natin ipagpatuloy ang pagbabantay. Ang dilim ay laging naghahanap ng paraan upang bumalik." Ang kwento ni Kabaste at ng kanyang grupo ay naging alamat ng nagtuturo ng tapang, pagkakaisa at pananampalataya. Hindi lamang sila naging tagapagtanggol ng kanilang baryo, kundi ng buong mundo laban sa mga pwersa ng kasamaan. Wakas.